Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi kaagapay! Welcome po sa programang Heartline. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay proud and active member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tayo rin po ay mapapakinggan sa FEBC PH mobile app. Yan po ang ating official mobile live streaming na libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. Hello din po sa mga nakikinig nood na sa ating live streaming via Facebook page na 702 DZAS-FEBC Radio at ganun din po sa ating mga taga-subaybay sa aming YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Kung kayo po ay nakatutok ngayon sa YouTube, kaunting lambing lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel para po mabalik-balikan nyo ang mga programang napapakinggan dito sa Himpilan. Kamusta ka ngayong gabi? Kaagapay, sana ay nasa maayos kang kalagayan ngayon. Kung ikaw ay may pupuntahan o nasa biyahe, nagmamaneho, ingat-ingat lang at anuman ang iyong kaganapan for tonight, gawin nyo lamang po kaming background sa inyong mga radyo. At ngayon nga po ay meron po tayong makakasama dito sa Heartline Tuesday Legal Edition na tutulungan po tayo na mabigyang linaw ang mga katanungan o legal questions na sasagutin po at sama-sama po tayong matuto. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi. And nais ko rin pong batiin ng happy birthday, happy anniversary ang mga kaagapay natin ngayon na nagdiriwang ng kanilang special day. So enjoy itong mga nalalabing oras bago matapos itong gabing ito. So enjoy your special day with your loved ones. At katulad nga po ng aking nabanggit ay makakasama na po natin ang ating legal counsel for tonight. Isa po siyang corporate lawyer at president din po ng Rotary Club Pasig North. Let us all welcome mga kaagapay. Makakasama po natin ngayong gabi si HCP Attorney Roel Galandines. Attorney Roel, magandang gabi po at bati po tayo sa ating mga kaagapay. Ay, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi, Ariel. No? Yes, maraming salamat po Attorney Roel sa inyong availability and willingness na matulungan po ang ating mga kaagapay na masagot ang kanilang mga legal concerns. But before that, Attorney, baka po meron kayong mga gustong batiin o i-shout out? Binabati ko yung, of course, may Rotary Club family, Pasig North, of course, may children, of course. Yung mga brads ko dyan sa Adfellows, magandang umaga, at sa Maharlikans. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan, so hello po sa inyong lahat. And since ngayon nga lang po kayo nakita at narinig ng ating mga taga-subaybay, maaari niyo po bang ibahagi pa ang inyong background para po mas makilala po nila kayo? Ako, pakitawag na lang po akong Roy, no? Roy. Natapos ko ang aking abogasya sa isang pinakamagaling na eskwelahan sa Manila. Yung San Beda College. I'm a Red Lion noong 1990. And so 1990, so 2023, I've been practicing law for 33 years. Medyo matanda na. 3 dekada na. Tatlong dekada. In fact, 2 na yung anak kong abogado din. So, yun na. Yung age ko talagang napaghahalata na. Pero di na po natin tatanungin yan, Attorney. Wala po tayong age reveal dito. Yeah. Ang i-reveal po natin ay ang mga kasagutan sa mga tanong ng ating mga kaagapay na ating natanggap for tonight. So simulan na po natin, Sige Attorney, ang pagsagot sa kanilang mga legal concerns. So ito po ang ating unang tanong. Magandang gabi po. Nais ko pong itanong kung sakop po ba
ng VAUSI ang mga discrimination sa mga kababaihan tulad na lang po sa workplace. Ang nature po kasi ng aking trabaho ay panglalaki po talaga. Pero samot-sari po ang diskriminasyon ang inaabot ko dito. Tulad na lang po ng pangangantyaw na ang babae para lang daw po sa mga pagmi-makeup. Yun po yung nabanggit. And siya rin po ay nagtatrabaho sa isang construction site. So pwede ko po ba silang kasuhan under VAUSI or may iba pa po na pwede po akong idulog na reklamo or pwedeng isampa po sa kanila? Maraming salamat po. Okay. Yung sa katanungan nyo po, yung VAUSI kasi, may specific pong elements yan eh. Ang pwede mong i-complain sa VAUSI, yung asawa mo, Mhm. yung naging karelasyon mo, like mayroon kang romantic or yung mga dinidate mo. Yun yung covered ng VAUSI. May abuse na nakomit ng mga tao ngayon. Pero dito sa katanungan mo, sabi mo workplace. Unless meron kayong relasyon nung kino-complain mo, or sexual or romantic relationship, hindi ka magpo-fall sa VAUSI. Siguro magpo-fall ka dun sa 11313, yung Republic Okay. Act, Mhm. yung anti-bastos law na tinatawag. Yun po, sakop po yan ng batas na ito. So pwede mong i-complain siya under Republic Act 11313. Yung 11313 po, ito yung parang closely related to the Sexual Harassment Act po ito eh. Pero brinoden po yung coverage. Ang kino-cover po nito, yung streets, yung even offices, educational and schools, even yung bus sa mga malls, covered po yan. Yun po yung places of commission ng violations na ito. Mhm. Okay. Ayan. So, yan po ha. So, malinaw po na hindi po siya under VAUSI. ng VAUSI. Alright. So, maraming salamat po, Attorney. Sa ating pangalawang katanungan naman po, magandang gabi po sa inyo. Gusto ko lang pong alamin kung ano po ang, ito na, nabanggit nyo na nga kanina, na Yun. Anti-Bastos Law or Republic Act 11313. So, paano po ba masasabing catcalling ang isang sinasabing compliment daw po, Attorney, sa isang babae? Lalo na kung kasamahan po ito sa trabaho. At paano naman din daw matatawag na catcalling yung pag nag-compliment naman online? Ito yung pag-chat or mga video call, ganyan. So, bawal po ba, ito na, ito pang tanong niya, bawal po bang mag-compliment sa isang babae? Ito po yung term ang sexy mo sa mga friends mo sa Facebook na hindi mo naman kilala ng personal. So, nice po niyang malinawan sa concern niyang ito. Maraming salamat po. Sa specific mong katanungan, na yung comment na ang sexy mo sa Facebook, online, or sa friends, palagay ko kwan yan eh. Covered ng violation ng 11313. Unless close mo yung tao at nagkakabiruan na kayo, very close. Pero kung hindi mo man close at sinabihan ka ng ganyan, parang sexist slur yan eh. Parang misogynistic. It's directed towards a woman, at masasabi na natin yan na catcalling. Okay. So it's covered So, by meaning, Attorney, kasi dati, di ba, yung nung araw, Yeah. di ba, ang catcalling daw yung mga pagsipol, yung ang tawag doon, yung sinisit-sitan mo. So, mako-consider na rin pala, Attorney, itong pagsabi ng mga ganitong term or pag-compliment online sa mga hindi mo naman kakilala Yes. personally. Yes. Ang kwan kasi, na-broaden na yung definition ng catcalling. May, basta yung unwanted remarks na ang dinedirekta mo yung mga babae, gay people, yung mga transgender, na hindi ka aya-aya yung mga sinasabi mo, may mga sexual connotations, ayan, considered as catcalling yan. Sa batas. At kapag naka-encounter po ng ganong incident, Attorney, saan po kaya sila pwedeng unang lumapit? Actually, sa batas kasi, mayroong specific provision na yung workplaces, dapat may grievance machinery na pwede kang mag-complain Pag hindi nag-put up yung isang workplace ng ganong sistema,
may bina-violate din sila sa batas. Pero kung in the absence of that, pwede silang dumulog sa barangay or sa pulis mismo, sa kapulisan, sa PNP. May special desk po doon na nag-a-address po niyan. Actually, may mga task forces po yan, may special committees or special divisions of the PNP that addresses these kinds of complaints. Okay. So, yun po mga kaagapay ha. Kapag kayo po ay naka-encounter ng ganitong mga incident, katulad po sinabi na Attorney Roel, dumulog po unang-una siguro sa HR. Yes, sa HR. Sa HR. Kung hindi po ma-settle sa HR, that's the time po na maaari na po kayong pumunta sa ating mga otoridad like sa barangay or sa ating kapulisan. Okay, maraming salamat po, Attorney. Sa ating susunod na tanong, hello po Heartline, ano pong gagawin ko doon sa kaopisinang ko na hindi naman po ako komportable na katabi siya? Isang beses po, mahilig po siyang manghawak sa likod na parang kinakapa po ang kanyang damit panloob. Medyo nakakagalit po at pakiramdam ko po nahihipuan po ako. Maraming beses na po itong nangyari. Kaso natatakot po ako baka hindi daw siya paniwalaan. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kasong ito, Attorney? Maraming salamat po. Actually, yung complaint mo, covered din to ng 11313 Kasi hindi lang verbal yung abuse na nakukumit doon. May any sexual advancement, parang may sexual connotation na paggawa, may kwa na yan. May violation ka ng kinukumit sa 11313. Ngayon, yung kwa naman, complaint, it's a matter of credibility yan eh. Kung ikaw naman talagang honest ka at wala ka namang rason para siraan yung tao, paniniwalaan ka dyan. Unless may ill motivation ka na parang malicious naman yung pagko-complain mo dahil pero kwan yan wini-weigh naman ng kwan yan pinagko-complainan mo. Dali mo muna sa HR yan kasi workplace yata yung place of commission. Opo. So HR muna, like we discussed earlier, may grievance machinery dapat dyan to address yung mga ganyang complaints, yung bawat establishment. Oo, pero ang naging kaso po kasi nitong ating sender, hindi lang pala isang beses kundi maraming beses nang ganito ang ginagawa sa kanya. And siguro dun sa ating kaagapin na nagpadala ng question, siguro maganda attorney, nakausapin din yung offender, yung gumagawa nun. Yes. Na ipaalam na mali yung ginagawa na hindi niya. siya comfortable dun sa kanyang ginagawa. And siguro kung hindi pa rin makinig at inuulit, that's the time siguro, attorney, na mag-complain at dumulog na sa ating mga otoridad. Tama yun. Okay, so sa ating sunod na question, attorney, meron po akong katrabaho. Tapos may mga nalaman siya na hindi ko naman sinasabi sa kanya about sa aking buhay. Katulad po nung nasa abroad po ang mama ko at pinagsasabi niya sa iba. Alam niya rin kung saan ako nagtapos. At hindi ko po gusto yung ginagawa niya kasi masyado po akong private na tao at wala naman po akong tao na pinag-sharean or dinidisclose nitong aking mga information. At siguro through social media niya nalaman kaya nilak niya ang kanyang profile para hindi daw makita yung kanyang mga information. And sinabihan ko yung mga family members ko about this. So sa ganitong case, attorney, yung pagkakaroon ng information ng isang tao na hindi naman sinasabihan or wala siyang sineshare nitong information niya, considered ba to na invasion of privacy or some sort of harassment? Sa tingin ko, yes, tama ka doon. May kinukomit tayong violation ng batas. Yung Privacy Act natin, no? Tapos specific po yung coverage noon. Yung question mong yan, palagay ko magfo-fall doon. Aside from that, kung yung paninira sa iyo borders na sa libelous, pwede mo siyang kasuhan ng libel or defamation, criminal case, Pwede mo rin siyang kasuhan siguro ng damages, civil case naman 'yan,
Kasi nagpa-pry na sa privacy mo eh. May specific provision kasi sa batas. Yun yung Article 26 yata ng Civil Code na dapat respetuhin yung privacy ng isang Oo, tao. para kasing sa situation Oo. nitong ating kaagapay parang Yes. ini-stock siya, Oo. attorney. At kung ini-stock ka na ganyan, pwede rin yung 11313 eh. Kasi yung stalking is covered ng batas na yon, ano? Kung i-consider natin yan stalking yun at paulit-ulit na at malicious na may malicious na intention, pwede na. Actually, madaming violation na yung ganyan. Criminal, civil, of course, yung administrative dun sa kung kanyan, workplace yan, pwede niyang kasuhan ng administratibo yung katrabaho niyang yan para ma-imposean ng penalty based on personal policies ng kumpanya. Ayan, okay. Maraming salamat po, attorney. Ito, meron pong nagdulog din po sa atin ng katanungan. Medyo iba na po ito sa mga na-discuss natin kanina, attorney. Ang question po niya, ano po ang pwede kong gawing hakbang pag ang employer ko ay balak tumakas papunta sa ibang bansa? Nasagap lang daw po niya itong information na to kasama niya nung employed pa. Ang concern po niya, yung mandatory benefits, hindi pa din daw inaayos until now. Kahit na may complaint na daw siya sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ang concern po niya kasi baka pag umalis na tong employer niya papunta sa ibang bansa, baka mahirapan na daw po silang maghabol. And ano po ba ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito, attorney? Depende kasi yan kung yung employer mo is ini-employ ka as an individual or yung employer mo is member ng isang korporasyon na dito na incorporate, ano? Kung yung foreign employer mo is just a partner of a corporation, ang dapat demanda yan yung korporasyon. Okay. Yung kumpanya. In which case ang hahabulin naman ang liable doon normally yung board directors kasi tinotolerate nila yung violation, yung hindi pagbibigay ng karampatang sahod, yung SSS, yung PhilHealth. Actually, those are criminal violations eh. May specific provision kasi sa PhilHealth, sa SSS, pag hindi ka nag-remit, may criminal liability ka. So, aside from yung pagdedemanda against the kumpanya siguro, kung individual lang siya, baka pwedeng kasuhan itong employer na ito ng criminal case under SSS law or PhilHealth or other mandatory laws na nagbibigay ng benefits sa empleyado. In which case, pag may criminal case, baka pwedeng i-coordinate yan sa BID, mag-i-issue ng whole departure order, yung BID, para hindi makaalis yung tao. Okay, so talagang hindi dapat takasan, Hindi. attorney, ng mga employer ang kanilang responsibilidad, obligasyon sa ating mga empleyado, lalo na kapag usapin na ng kanilang benefits like SSS, Pag-ibig, or PhilHealth. Kasi kapag ginawa po iyan ng employer, meron pong kaukulang kaso yan, parusa sa ating mga otoridad. Okay, move po tayo sa ating next question. Ito po, nagsisik din po siya ng legal advice. Ito pong ating sender ay mula sa North Cotabato. Ang kanyang concern, isa siyang supervisor. Ayan, supervisor po ako sa isang agriculture private company. Pinag-resign po ako ng manager ko last December 2021 sa kadahilanan na sa audit discrepancy ng accounting na worth 200,000 pesos na sa akin pinaako o pinasalo dahil sa mga ninakaw na mga stocks at fuel sa aking area. Nung inaayos yung mga files, naging 54,000 pesos na lang yon yung value at pinapabayaran pa rin sa akin. Though 5 buwan pa lang ako doon sa area kasi pinatransfer ako doon sa area na yon dahil yung dating supervisor meron palang mga anomalya. So, pinaresign din po siya at ako ang ipinalit nung unang tapak ko doon. Nagsuggest na po ako na ipa-drug test ang mga tao namin kasi may mga napapansin akong kakaiba sa kanilang mga trabaho. Pero hindi pinansin ng management yung suhesyon ko. So, nung find out namin na may mga discrepancy sa audit, nag-resign na lang po ako as command responsibility. Nagpa-sign po ako ng clearance.
Pero ayaw din nila ako i-clear kasi kailangan ko daw bayaran talaga yung 54,000 pesos. So pending po yung papers ko sa kanilang opisina. Ngayon po, wala na po akong pakialam sa clearance. Pero ginugulo naman nila ako. Kukunin naman daw nila yung sasakyan na salary deduction ko for 6 years na kung tutuusin, bayad na po before ako mag-resign. Hindi nga lang na-award yung papers pero pangalan ko po ang nakalagay sa ORCR. Attorney, ano po ang dapat kong gawin? Nakakaabala na po sila sa akin and may bearing ba yun? Yung pananakot nila na magpa-file daw sila ng case kung hindi ko mababayaran yung 54,000 pesos, wala din naman silang evidence about that amount. So medyo mahaba, attorney. Mahaba. Oo. Oo. Ito po, yung may una lang akong napansin, yung sinabi niya kasi na pinag-resign siya. Yes. Okay. Kasi kung pinag-resign ka at hindi ka dinismiss ng empleyado mo, baka ng employer mo on the valid ground, baka pwedeng may liability ang employer mo for illegal dismissal, Kasi you were forced to resign, hindi Yes. voluntary yan Yung tinatawag na constructive dismissal. Mhm. In which case, it's equivalent to illegal dismissal yan. So, pwedeng cause of action mo yan sa NLRC against your employer. Ngayon naman, yung pananakot na kakasuhan siya pag hindi niya binayaran yung 54,000, sinasabi mo kasi walang ebidensya at ikaw napunta lang doon nung na 5 months lang, 5 di ba? months, yes. At yung mga shortages mukhang existing na yan nung nilipat ka doon. Bago pa siya dumating Bago ka doon. dumating, nandyan na yan Mhm. So, parang hindi yata tama yung ginagawa ng employer mo na otherwise lahat na lang nang uupo dyan Mhm. magkakaroon ng ganyan. Mhm. At hindi rin nila pwedeng kunin yung kabayaran ng 54,000 sa sahod mo o Oo. kung sa ano man. Sasakyan Oo, sa Mhm. sasakyan. Mhm. Kung sa sahod, hindi din pwedeng salary deduction yan kasi bawal yan sa batas. Hindi ka pwedeng mag-deduct sa salary ng empleyado. Mhm. At yung kwan naman, yung kwan, palagay ko tinatakot ka lang. Mhm. Otherwise, kung ganyan, kinasuhan ka na ng qualified theft. Mhm. Kasi kung ninakaw mo yung pera. Pero wala naman daw ebidensya. Walang ebidensya. Mhm. Kasi so palagay ko kwan lang yan actually, ikaw ang may karapatan na mag-file ng complaint against them for constructive dismissal. Saka, yun ba yung inimbestiga, parang nabigyan ka ba ng opportunity na sagutin? Baka may violation din ng due process yan. Mhm. In which case, liable pa rin sila doon. Mhm. So attorney, dun sa aspeto na pananakot, hindi siya dapat matakot. Hindi, huwag ka matatakot yan. Kasi kung may ebidensya sila, why threaten you? They should go na to the authorities to file a case. At saka may mga loopholes Oh, yeah, attorney, yeah. kasi Oo. pagdating niya dun sa area, meron na talagang mga anomalya na notice. Correct. Oo, and that's something na pwede rin niyang isama kapag siya ay nag-compile na rin ng nag-file na rin ng kanyang complaint. So, Yes. para sa ating sender, wag po kayong magpadala sa pananakot nila dahil katulad ng sinabi ni Attorney Roel, kung meron mang mas may karapatan sa inyong sitwasyon, kayo po yun, hindi po ang inyong employer. Okay, so sa ating susunod na katanungan, magandang gabi po sa inyo. Gusto ko lang pong itanong regarding po sa aking sweldo, sa aking bagong trabaho, sa aking bagong workplace, kung saan ako po ay voluntaryong nagpa-transfer. Dahil taga rito po talaga ako sa kanilang lugar, hindi na nabanggit kung saang lugar, at yung mga magulang niya. Mas malaki po ang minimum daily rate dito kung ikukumpara sa dating workplace ko po. Ang tanong ko po ay legal po ba na pinapasahod po sa akin ay dating daily rate ko po sa dating pinagtatrabahuan ko po na mas maliit. Regular employee po ako. I had been working for almost 15 years. Mas malaki pa ang sahod ng mga co-worker ko na under agency dahil minimum po talaga sila.
Kung legal po hindi, ano po ang nararapat kong gawin? Natatakot po ako baka ako ay malagay sa alanganin at matanggal sa trabaho kung ako'y magreklamo sa NLRC o DOLE. Yung transfer kasi, prerogative yan ng kumpanya Mhm. na ililipat ka. Pero hindi ibig sabihin na pag transfer ka like that, sabi mo, mas mataas yung sahod dun sa pinag-transferan mo, bibigay pa rin sa'yo yung sahod mo dun sa pinanggalingan mo. Mhm. Kasi yung rate dapat kung saan yung place of work mo. Halimbawa, kung nilipat ka dito sa Metro Manila, Mhm. yung salary mo should be based on the laws applicable to NCR, NCR, Metro yes. Manila. Aha. Hindi ka nila pwedeng bigyan ng sahod mo dun sa sa pinanggalingan mo. Sa area Otherwise- na outside otherwise, NCR. Oo. may circumvention yan eh. Kasi nakikita mo, Manila, halimbawa, kailangan nila ng 10 tao. Mhm. Kuha sila ng 10 tao dun sa isang place. Lipat nila sa NCR, pero ang ibibigay sa kanila, yung sahod dun sa Pinanggalingan pa probinsya. nila. Aha, So, aha. ibig sabihin, di ba? Parang circumvention ng batas yun. May violation na na-commit yung employer mo dyan for non-payment of the proper wage na applicable dun sa place of work mo. Now, parang huwag ka matakot. Siguro, iparating mo sa HR yan muna, no? Siguro, parang lahat naman ng kumpanya, dapat may grievance machinery yan eh. So, actually, na-advise ko lahat sa kliyente ko na dapat pag may mga ganyang labor problems, grievance muna para hindi magdemanda kaagad yung mga empleyado sa NRC. So, idaan mo sa grievance procedure nyo sa kumpanya kung meron. Kung wala naman, pwede kang dumulog sa NLRC kasi karapatan mo yan eh. Mhm. So Kasi- regardless, attorney, kung saan nanggaling, basta Yes. tinransfer sa, halimbawa, sa NCR, kung ano yung wage, minimum wage dito sa NCR, yun din dapat yung I-apply sa kanya. i-apply at ibigay dun sa Yes. mga empleyado. Correct. So, ayan sa ating sender, yan po ang legal na gagawin po ninyo. Idulog po muna sa inyong HR. Kung hindi naman ma-settle sa ganong level, that's the time na maribas silang pumunta sa NLRC, Yes, sa DOLE. Sa DOLE. Oo, if they have this kind of complaint. Okay. Sige, move po tayo sa ating next question. Magandang gabi po sa inyo, Heartline. Timekeeper po yung partner ko sa isang construction company. Ngayon, 2 weeks niyang yung 2 weeks niyang sahod ay hindi pa ibinibigay nung contractor nila. Pati yung mga ibang construction workers, hindi pa rin po nakukuha yung sweldo nila. Pinalitan na yung contractor at iba na raw yung nagpapasahod sa kanila. Makukuha pa kaya yung 2 weeks niyang pinaghirapan na pinagtrabahuan? O sabi nga dito, thank you na lang ba? So ano po kaya ang pwede kong gawin? May habol pa po ba dun sa sweldo niyang na-delay for 2 weeks? Yes, meron. Kasi napagtrabahoan mo na yan eh. Dapat compensated ka dyan for the 2 weeks. Kahit may bago ng employer, bagong construction company na nag-assume dun sa dati. So, you can file a complaint against yung former contractor na kumuha sa'yo, or kasi ang ginagawa ng ibang ng kumpanya na ganyan, contractor, ayaw nila magbayad, nagpapasok sila ng iba to make it appear na magkaiba. So yung liability para ma-avoid. Pero pag pineers mo yung pareho din yung ownership. So you can tignan mo kung dalawang kumpanya yan, silipin mo kung sinong members ng dalawang kumpanya. Kung may common diyan, merong diyan, may fishy na. Pero at any rate, pa rin, entitled ka doon sa napagtrabahuan mo ng 15 days. You should be compensated for that work. Yes, at hindi biro yun, attorney, Yes. 2 linggo Dalawang linggo. mong pinagtrabahuan, tapos dahil nga nagpalit na ng management or contractor, parang makakalimutan na lang yung compensation na hindi na ibigay sa empleyado. So, nakakalungkot yung sinabi nyo, Attorney Rowell. May mga ganun mga kumpanyang ginagawa yung maling gawain na Yes. para lang hindi na may bigay yung Makaiwas. compensation, makaiwas, nagpapalit na lang ng management or Bagong contractor. entity, Oo, bagong entity. So, mahalaga na malaman, alamin, at higit sa lahat,
Dapat talaga may habol yan. Hindi dapat walang bahala yung ganong sitwasyon. So maraming salamat po. Itong ating next na question, siya daw ay nagtatrabaho sa isang recruitment and placement agency. And then, terminate daw sila dahil sa maling akusasyon ng may-ari ng kanilang kumpanya. So due to declining of COVID-19 cases, nakaapekto po talaga sa company dahil wala lang masyadong na-admit ng mga patient. So to cut the story short, inaccuse ng mangyari ang mga employees na gumagawa daw ng sariling agency at kinakopy yung agency niya. So ito na yung binabatong accusation sa kanila. So which is hindi naman ginagawa at wala naman silang matibay na basehan sa mga paratang sa kanila. Unang-una, ang mga employees niya ay hindi mga medical staff. Pangalawa, walang kapasidad financially ang mga tao para magtayo ng ganong kalaking negosyo. At gusto pang ipapost sa Facebook ang mga muka namin kahit hindi naman sapat ang basehan niya for those accusations. Another thing, below minimum ang sahod ng mga office staff. Wala rin daw silang benepisyo mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Holiday pay is only 25% regardless kung regular or special non-working. No work, no pay on the regular holidays. So ano po kaya ang pwede nating mapayo dito sa ating sender? Sinabi mo na tinanggal kayo sa trabaho, ano, for false accusation, ano, na may kinumit kayong violations. Siguro kung talagang walang basihan yung pagtanggal sa inyo, siguro dumulog kayo sa NLRC, pwede kayo magkaso ng illegal dismissal. Ngayon naman sa sinasabi mo na hindi nagko-comply sa employee benefits like yung SSS, yung PhilHealth, yung Pag-ibig, overtime at below the minimum wage din, pwede ring isama yan sa complaint nyo sa labor. Ano? So, illegal dismissal plus underpayment of wages. Kasi, kung naman, kahit natanggal ka na, meron ka pa ring, entitled ka pa rin dyan for, mayroon kasing batas may prescription Halimbawa, 3 years, halimbawa, tanggal ka ngayon, mag-backtrack ka. Yung 3 years before your termination, entitled ka pa rin sa benefits. Ayun yung one mo under the law. So, pwede mo pa rin habulin yung 3 years before your termination dun sa benefits mo. No? Ngayon, kung talagang makukuhan mo naman yan, mapoprove nyo na talagang illegal yung pagkakatanggal sa inyo, then, orderan ng labor arbiter yung employer nyo either to reinstate you or kung hindi na maganda yung relasyon, bayaran kayo ng separation pay. Yun ang legal na pwedeng gawin. How about, attorney, itong isa rin sa mga concerns nila, plano pang i-post sa social media ang kanilang mga litrato para sabihin na itong mga to merong ginagawang hindi daw maganda or i-share doon yung mga false accusations sa kanila. Kapag nangyari yun, attorney, ano yung pwede nilang isang pang reklamo? Pwede silang magkaso criminally and civilly, ano? Yung violation ng privacy laws natin kasi hindi pwedeng i-poste yung mga personal na kuwan mo na ganyan, ano? At pwede ka rin magsampa ng damages kung talagang malicious yung pagkakaposte ng mga kuwan nila ng picture at even threat, ano? Kahit di pa ginagawa, actionable na yan kasi parang tinatakot kanila pwede mong kasuhan for damages civilly. Like nang na-discuss ko, yung 26, hindi pa pwede. Tapos, meron tayong tinatawag na ang fallback provision naming abogado, yung Article 21 ng Civil Code. Ang sinasabi doon, every person must, in the exercise of his rights and in the performance of his obligations, act with justice, give everyone his due and observe honesty and good faith. So, yun lagi yung kwan mo yun yung fallback provision mo. So, kung may yung tao bad faith, tapos hindi makatarungan yung ginagawa sa kapwa-tao, that's always the basis for a complaint for damages against the violator of your rights as a person. Okay. Yung Article 21. Ayan, maraming salamat po, attorney. Itong isang katanungan natin, ang kanyang concern ay nagpasa daw siya ng kanyang resignation.
And higit 30 araw na daw siya nagre-render. Pero hindi pa rin daw pinipirmahan ang kanyang resignation letter kasi hindi pa daw kabisado ng papalit sa kanyang trabaho. So ano po kaya ang dapat gawin? Kailangan ko na talagang umalis. So meaning, hindi pa pwedeng umalis itong nag-file ng kanyang resignation hanggat hindi pa daw natututo yung papalit sa kanya. Legal po ba to? Ano po ba ang dapat niyang gawin sa sitwasyong ito? Palagay ko hindi na yan legal eh. Kasi may provision naman tayo sa batas, no, na yung resignation dapat 30 days yung effectivity to give opportunity also for the employer to give to look for replacement, ano. Pero yung more than 30 days medyo unreasonable na yan eh. May violation na kasi meron din tayong constitutional provision yung against involuntary servitude. Yan, pinagtatrabaho ka, that's against your will na eh. So, mayroong nang violation yung kumpanya dyan. So, kung umalis ka, you can leave the company. Paano yun, attorney? Kung umalis siya without the clearance or signature na bibigay ng signal sa kanya na pinapayagan na siyang umalis, baka maakusahan siya na nag-awol siya or absence without leave. Ay, hindi eh. Kasi may resignation na siya eh. Napareceive naman niya yung resignation eh. So, hindi pwedeng kasuhan ng awol yan. Kasi nag-resign na siya. At effective na yung resignation niya. Supposedly, 30 days, 30 days yan under the law. So, wala siyang i-commit na violation pag umalis siya after 30 days. Hindi siya pwedeng pigilan. Ito, attorney, bigla ko lang din naisip. Ito, wala to sa mga pinadalang questions sa atin. Anong masasabi niyo, attorney, sa mga employer na meron silang hinire na empleyado pero nakasaad doon sa contract na naka-lock-in sila. Halimbawa, naka-lock-in sila for 3 years at sa loob ng 3 taon, hindi sila pwedeng mag-resign. Is that legal, attorney? Actually, gray area yan eh. Kasi mayroong kasing instances naman kasi na may mga kumpanya kasi na halimbawa may mga kliyente tayo diyan na tinitrain nila kung minsan yung mga tao. They advance expenses. Kung minsan sinesend pa nila sa abroad. Ngayon, may gastos yung kumpanya kasi may contract yan. Kung naman nag-apply ka, alam mong ginastosan ka ng employer. So may mga kwan yan. So in return, naglalagay yung kumpanya ng certain clause sa contract na lock-in ka. Lock-in ka. So, depende sa amount din siguro ng ginastos. Kung hindi naman ganun kalakihan, tapos ilalock-in ka for 3 years, titingnan, i-consider yung lock-in period siguro doon sa na-spend ng kumpanya sa'yo. Yun yung i-consider dyan. So, ang kwan dyan, ang mag-weigh ng evidence yung kwan na. Pero, merong mga contractual provision talaga na inalalock-in. Like yung daughter ko, may isang pinasokong law office, may period siya na hindi pwedeng mag-resign. Kasi merong signing bonus, may mga ganun-ganun. So, may mga considerations eh. Pero paano natin masasabi if yung ganun, kasi yung shinare nyo po, attorney, in the context of merong ang ginastos ang company dahil pinadala ka sa ibang bansa for training, paano kung hindi naman po ganun? Palagay ko hindi pwede. Hindi mo pigilan, hindi mo pwedeng pigilan 'yan. Na yun yung sinasabi ko, yung involuntary servitude. You cannot force someone to work for you against his or her will. So talagang case-to-case basis. Case-to-case basis attorney. Okay. So kumbaga gray area nga. Itong usaping ito. Yes. Okay. Maraming salamat po sa paglilinaw na yan, attorney. Ang ating next question, magandang gabi po. Nais ko lang pong itanong kung normal lang ba sa isang kumpanya na kapag may internal problem, i-delay ang sahod hanggang 6 days. Tapos, isang buwan na wala kaming OT pay, RD OT pay at holiday pay, even yung night differential nila. At yung napakalaking 10 pesos per day namin, hazard pay. Okay. So, paano po ba ang dapat nilang gawin dito sa kanilang situation, attorney? Yung pag-delay, hindi pwedeng i-delay yung sahod ng tao. 6 days. 6 days eh. Kasi sa batas,
ang binabayaran tayo mga empleyado ng at least twice a month, ano? Mhm. Twice Dalawang every cut-off. 2 weeks, dalawang Aha. cut-off. Mhm. So, 16 days yan, ang kwan mo, babayaran ka na. So, yung cut-off. Ayan, 6 days na, nagva-violate na ng labor code yung employer mo dyan. Hindi nila pwedeng i-delay yung sahod mo due to internal problems. Wala naman kayong Oo nga pakialam po. dun sa problema ng kumpanya. Kayo nagtatrabaho, so dapat bayaran nila Mhm. kayo. Huwag nilang ikondisyon dun sa problema nila yung pagbabayad sa inyo. Oo. Kasi nakinabang naman sila sa serbisyo nyo, no? Mhm. And like yung previous questions kanina, yung mga violation ng hindi pagbibigay ng tamang pasahod, pwedeng idulog yan sa DOLE o sa NLRC. Mhm. Ayan So again, mga kaagapay, lalo na sa ating mga employer, talagang responsibilidad po talaga natin na ibigay on time ang benefits at sweldo ng ating mga empleyado. Okay, so sa ating next question, hihingi lang po ako ng advice. Meron po isang small business and meron po akong kaibigan na lumapit sa akin and humingi po ng tulong financially. So, ginawa ko siyang staff. So, meaning, hinire po niya sa kanyang business. After almost 2 months of working with my friend, naglalabas na siya anything about my private life, about my life secrets, and about my past issues. And her lies about me with my business partners and other company personnel and sa lahat ng tao na nakakasalamuhan niya. Ang masakit pa po, may advance pa siyang sahod sa akin. Bonus, utang, at hindi ko na po i-mention lahat ng naitulong ko dahil po naawa ako sa kanyang mga sinasabi na ang totoo pala, lahat yun ay kasinungalingan. Bukod pa doon, gumawa siya ng outside transaction ng payment ng mga clients before at hindi ito ipinasok sa aking bank account. Marami po akong ebidensya, attorney. Ayaw din akong tigilan sa paggawa ng mga malalaking issues. Hinahayaan ko na lang po kasi gusto ko ng tahimik na pamumuhay. Kaso lumalaki ang mga issues at paninira niya. Ano po ba ang magandang hakbang? Nakakalungkot ito, attorney. Nakakalungkot, ano? Mhm. Kaibigan pa naman niya, no? Oo. Sa mga specific acts na sinabi mo, no? Actually, sa tingin ko, may mga criminal violations yan. May tinatawag tayong crime sa Revised Penal Code na intriguing against honor. Mhm. Ayan, baka magfo-fall kasi yan dito. So, pwede mo siyang sampahan ng kaso na intriguing against honor. Meron ding, kung yung pagkukwento niya libelous, pwede mo siyang kasuhan ng libel, Mhm. oral defamation. Kung ginamit niya yung social media sa paninira sa'yo, pwede mo siyang kasuhan ng cyber libel. Yes. Yes. Mhm. Oo. Tapos, pwede mo rin siyang kasuhan ng sibil. Like yung nabanggit ko kanina, yung Article 26 ng Civil Code, na every person must respect the dignity, privacy of his neighbor or other persons. Prying into the private life na ng kapwa-tao yan So, may Mhm. cause of action ka for damages. Mhm. Ngayon, mayroon namang yung ano pa ba yung katanungan mo? Mhm. Ito, nagkaroon siya ng illegal transaction. Yan. Oo, mga outside transactions daw na hindi pinasok sa bank account ng may-ari ng company. Baka pwede mo ring kasuhan ng qualified theft yan. Kasi may trust, element of trust na kinuha niya yung pera ng kumpanya o ng negosyo. Or either estafa or qualified theft yan Depende sa elements, ano. So, may criminal violation din. Depende sa circumstances. Either you can file estafa or you can file criminal case for qualified theft. At ang nakakalungkot nga dito, attorney, ano ba ang motibo Yes. nitong kaibigan niya na tinulungan na siya at binigyan siya ng opportunity na makapagtrabaho? Yun nga, ganito pa po ang nangyayari. And para dun sa ating sender, kung hindi pa po talaga matigil, katulad ng sinabi ni Attorney Roel, idulog na po natin ito. Lumapit na po tayo sa ating mga otoridad para matigil na kasi
hindi lang paninira andun nga rin yung aspeto na hindi na napagkakatiwalaan sa mga ibang mga resources ng kanilang company. So kayo mga kaagapay ay nakatutok pa rin po dito sa Heartline Tuesday Legal Edition dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Muli ako po si Arwel Mendoza at kasama po natin si Attorney Roel Galandines. And sa ating next question, Attorney Roel, magandang gabi po sa inyo. Hihingi po sana ako ng advice regarding po sa nareklamo naming construction company kasi po 5 buwan po kaming hindi pinapasahod. Pinangakuan lang po kami na kapag natapos ang problema at buong sahod namin ay yung buong sahod po nila ibibigay sa kanila. So after ma-resolve ang kanilang problem. Hanggang sa inareklamo na nga po namin sila sa NLRC at nanalo kami at nag-utos na ang arbiter sa sheriff ay singilin na ang kumpanya para mabayaran kami. Ang problema, maglilimang taon na o 5 taon na sa kamay ng sheriff ay hindi pa kami nababayaran dahil kapag kinukumusta namin ng sheriff ay parang galit pa at sinasabing wala daw siyang makitang ari-arian ng kumpanya para kunin at ipambayad sa amin sa kabila ng maraming proyekto ng kanilang kumpanya. Itatanong ko po sana kung saan kami dapat lumapit para mapilitang kumilos ang sheriff para mabayaran na nga po yung matagal naming inihintay na compensation kasi parang natutulog lang daw po yung kaso sa kanilang sa sheriff. Sa tingin ko, kasi yung desisyon, nanggaling yan sa labor arbiter, yung pabor sa inyong desisyon. Tapos, yung bawat office kasi ng labor arbiter, may assigned na sheriff. Siya yung mag-implement ng desisyon. Dahil sinasabi mo na 5 years na, palagay ko ang gawin nyo, kung may proof kayo na talagang may mga collection pa yan, may negosyo na ginagawa yung kumpanya nyo, mag-file kayo ng manifestation siguro sa labor arbiter kung may abogado kayo. File nyo, then i-enumerate nyo doon kung ano yung negosyo ng kinomplain nyo na na-orderan na magbayad sa inyo. Kung may bank account kayong alam, ilagay nyo din sa motion para ang kanyo, motion to implement writ of execution. Kasi obligasyon na ng sheriff yan kung hindi niya pa rin ginawa, despite na binigay nyo na yung mga pruweba nyo na talagang may collection, may negosyo yung kumpanya, then it will be a ground for administrative case against the sheriff kasi may gross neglect na siya ng duty. Baka hindi natin masabi, hindi ko naman sinasabi na baka may nangyayari dyan kung bakit hindi kumikilos yung sheriff. Kaya kung bakit nadidelay, baka mayroong something. Kasi kung mayroon talagang pagkukunan at hindi ini-implement yung writ of execution, medyo dubious yung circumstances. So dapat idulog nyo dun sa labor arbiter na naggumawa ng desisyon yung fact na 5 years na hindi pa rin na-implement yung tagal na. execution. 5 taon na. Okay, maraming salamat po sa ating susunod na katanungan. Hello po Heartline. Pumirma po kami ng kontrata na walang naka-indicate na sahod. Hindi namin kinwestiyon or tinanong dahil binigyan na kami ng idea ng employer ng starting namin ay 9,000 pesos. Tapos, pwede pa siyang tumaas kapag magaling ka at makakuha ka ng mga tuturuan mo. So, I assume mga tutor ito, no? Or teacher. Oo. So, nagandahan na kami sa offer. Pero, ang mali pa rin talaga namin ay hindi namin pinalagay yung offer or yung amount ng sweldo dun sa kontrata. Pagkakuha namin ng unang sweldo namin, 3,250 pesos lang with a cut-off of 15 days. Ano po ba ang gagawin nila dito, Attorney Roel? Ang kwan naman, ang kontrata pwedeng written, pwedeng verbal yan. Ay, yung 9,000, kung madami kayo diyan, pwede naman kayo mag-testify na yun talaga yung pinag-agreean nyo, yung 9,000. Kasi baka sasabihin nyo, kung 3,250 lang yung sahod, hindi kayo mag-i-employ sa kanila. So,
I think mayroon kayong cause of action dyan. Kahit hindi naka-indicate yung amount dun sa kontrata nyo, pero ang agreement nyo 9,000, pwede nyong habulin yung 9,000. Mhm. And attorney, halimbawa naman sa mga kaagapay natin na magsisimula pa lang sa trabaho, nag-a-apply pa lang ng trabaho, kapag po ba nakita nila sa job offer or contract na walang naka-indicate na sweldo, pwede ba silang mag-demand from the company na Yes. dapat naka-indicate po ang Yes. amount? Yun yung prudence dictate na dapat as right natin yun na malaman kung ano yung sahod natin. Mhm. Kasi doon ka mag-agree Mhm. Dapat hindi pwedeng blanco Oo. And aside doon nga sa verbal, Yes. no, na agreement or nabanggit sa kanila, siguro Oo. importante din po na Ilakay black and white. lahat, Oo. black and white. Oo. Kasi mas malakas yung ebidensya mo pag naka-indicate talaga doon. Kasi like yung blanco, it's your word against the word the employer. Pero kung mas madami naman kayo, siguro paniniwalaan naman kayo ng otoridad dyan, ng labor. So, ayan karapatan po natin mga kaagapay, lalo na kung tayo magsisimula sa trabaho, na kung walang nakalagay na amount sa ating contract, it's our right to i-indicate nila, sabihan na indicate nila, ilagay nila, include nila yung amount ng kanilang offer sa sweldohin. Sa ating next question, Attorney Roel, na-terminate po ako sa trabaho dahil sa violation ko sa rules and regulation ng company. So, hindi na niya nabanggit kung ano yung na-violate niya na rules and regulation. Ang question niya, may makukuha po ba ako sa company? Ano po ba ang pwede kong makuha from that company na nagpaalis sa akin or nagpa-terminate? Under agency po kami. So, meaning, meron siya na-violate, ngayon, na-terminate siya. So, may makukuha pa po ba siya na benefits or siguro back pay, halimbawa? Yeah. Yung pagkakatanggal, kung ang iniisip mo may makukuha kang separation pay, wala. Kasi may basis yung pagtanggal sa'yo. So, wala kang makukuha. Pero kung may mga, pag sinuma mo lahat, may underpayment of wages dyan, may non-payment of 13-month pay, kung ano pang benefits na nasa batas na entitled ka, pwede mong habulin yon. Kasi accrued na yun at mandated by law, dapat ibigay sa'yo. Pero yung pagkakatanggal mo, pag may basehan, pag may legal basis, hindi ka pwedeng mag-demand ng separation pay dyan. Okay. So, iba naman to sa Yes. forced resignation. Ito, Yes. termination. Termination for violation of rules and regulations. Yes, oo. So, yun ang sad reality kapag na-terminate. No? Wala palang makukuha from the company. So, maraming salamat po. Sa ating susunod na legal question, magandang gabi po sa inyo. Makatarungan po ba na 38,000 pesos plus 12,000 pesos na financial assistant ang makukuha ko? Gayong 5 taon po akong nanilbihan sa kumpanya na aking pinagtrabahuhan. 15,200 pesos po ang sahod ko monthly. Tapos po, pinagre-resign nila ako dahil sa issue sa akin na hindi naman po nila napapatunayan. Pero dahil sa kawalan na ng tiwala sa akin ay ninais ko na lang na mag-resign. Tapos, sa compute po nila, ang makukuha ko na 15,200 times 2.5 lang, hindi po ba dapat ay 5 taon po ang katumbas? Lumalabas po kasi na parang kalahati ng 5 taon ang naging computation nila. So ano po ba ang maaari kong gawin upang makuha ko po ang nararapat kong makuha sa paninilbihan sa kanila for 5 years? Yun. Katulad din ng nauna kanina, sinabi mo kasi nag-resign ka Oo. Ngayon, kung voluntary resignation yan, hindi ka entitled ng separation pay. Kasi kung naman yan, Pero kung yung resignation mo mayroong element of bad faith on the part of the employer at pinersa ka mag-resign, katulad ng nasabi natin kanina, mayroong constructive dismissal yan. So, illegal yung pagkakadismiss sa'yo, yung pag-alis mo kasi you were forced to resign against your will. Ngayon, pag voluntary yung resignation mo, swerte ka dahil binigyan ka pa rin ng ganyang amount.
kasi under the law hindi ka naman entitled, ano. That's siguro financial assistance na lang. They term it as a financial assistance. Ngayon kung constructively dismissed ka at napatunayan sa labor arbiter na you were indeed illegally dismissed, constructively dismissed, entitled ka sa separation pay na 1 month for a year of service. So kung ang sahod mo ay 15,200 times 5. Yun yung 5 months. Yun dapat ang matatanggap mo. Yun nga, pero ang issue diyan is voluntary ba yung resignation mo or forced resignation? So, yun yung kwan natin doon. So, yun dapat ang i-consider natin. Yes. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Sa ating next question, magandang gabi po. Hihingi rin po ako ng advice tungkol din ito sa pagpapasahod. Ayan. Nagtatrabaho po ako sa isang restaurant or yung partner niya ay nagtatrabaho sa isang restaurant. Isa po siyang cook. Dati po, ang sahod niya is 400 pesos per day. Tapos, ang mga worker, yung ibang mga katrabaho niya ay 250 pesos to 300 pesos per day. Tapos, nitong January, bigla niya pong binabaan yung sweldo ng kanyang partner. So, mula 400, naging 300, naging 250 pesos hanggang sa umabot po ng 150 pesos per day. Tapos yung 300 po naging 250, naging 200 hanggang umabot po ng 100. Ngayon po nagreklamo po ako ng isang beses at sabi po ng kanyang employer ibabalik daw po. Pero hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang sweldo nila sa dating 400 pesos. Na-stuck na lang daw po siya sa 250 pesos. 4 lang po ang worker niya. Okay? And then halos sobra-sobra na po ang oras sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon po, attorney, pwede po ba kaming magreklamo sa sahod na natatanggap ng partner ko? Tapos hindi pa po umaabot sa minimum yung sweldo nila. So, ibig sabihin, from 400 a day, attorney, bumaba ng bumaba, pero yung trabaho nila, yung oras ng trabaho nila, ay ganun pa rin. Pero pababa ng pababa ang sweldo. Yes. Ano po bang dapat nilang gawin? Meron kasi sa batas na yung isang kumpanya na nag-i-employ, ang number of employees niya is less than 10, pwede siyang mag-apply ng exemption sa batas, sa pagbabayad ng minimum wage sa Department of Labor. Ngayon, dapat i-assess ng Department of Labor yon kung entitled siya sa exemption. Ngayon, sinasabi mo, 4 yan, ano? So, unless may application at may grant na exemption from Department of Labor yung employer nyo, dapat magbigay siya ng minimum wage pa rin. In the absence of an exemption granted by the Department of Labor. Pangalawa, meron na kayong tinatanggap dati na 400 tapos binabaan mayroon ding provision kasi sa labor code na once given, hindi mo na pwedeng bawasan. Binigay na sa'yo yung 400 So, yun na yung i-maintain. Benefits voluntarily given cannot be unilaterally withdrawn. Yun yung principle. Once na naibigay sa'yo, hindi na pwedeng kaltasan. Yun na yung yun na yung practice So, in both instances, palagay ko may violation yung employer nyo, kahit less than 10 lang yan. What you can do, pwede kayo dubulog sa otoridad na mag-seek kayo ng underpayment of wages. Kasi below the minimum wage yan. Oo, kasi from 400, attorney, bumaba Bumaba At hindi natin malaman ano ang dahilan naman ng kanilang employer. Bakit from 400, naging 150, naging 100. So that's something na kailangan ding malaman ng ating mga empleyado. Siguro regardless po kung ano man yung internal problem, siguro dapat hindi po naapektuhan Yes. yung Binibigay sa mga tao. binibigay yung benefits or sweldo ng ating mga empleyado.
Ito po, next question po natin, Attorney Roel. Baka may nakakaalam po kung ano ang pwedeng ikaso. Ano daw po kayang pwedeng ikaso sa employer na ayaw magbigay ng sweldo din. Oh, so, usapang sahod pa rin ito. May pinasukan po kasi akong company na kung saan stay-in po ako. Tapos, nung nandun na kami, sinabi na pag nag-resign kami nang wala pang isang buwan or hindi pa nakatagal, hindi daw mabibigyan ng sweldo o may penalty. Kaya hindi po kami makaalis-alis. Nagsabi po ako na magre-resign na ako kasi grabe po kasi ang trabaho. 12 oras at habang break ay nagtatrabaho pa rin. Meron pa po akong 11 days na pinasok pero ayaw nilang ibigay yung sinuweldo ko. Ano kaya yung pwedeng gawin? Yun. Stay in to, Stay attorney. in, ano? Oo. Hindi pwedeng gawing hostage ka dun sa sahod mo na hindi bibigay sa iyo kung hindi mo gagawin ito. Dapat yan, pag napagtrabaho mo na, may obligasyon dapat yung kumpanya na bayaran ka. They have no right to suspend payment of salaries. Ano? Violation yan. Both under the labor code or baka pwedeng mag-fall din sa criminal laws natin. Oo. Ayan. Okay, maraming salamat po, attorney, sa ating susunod na legal question. Magandang gabi po. Gusto po sanang humingi ng payo about sa dating kumpanya na pinagtrabahuhan ng kanyang asawa. Umalis na po siya sa kanyang company, natapos po ang kanyang kontrata, tapos po nakapagpa-clearance na po siya. Ngayon po, hindi ibinigay yung sahod at 13th month pay niya. Kaya siya ay dumulog sa DOLE. At yung DOLE po ay pinipilit siyang magpa-clearance para daw makuha ang sahod. Pero meron pa daw pong kakaltasin ng mga nasira na mga gamit po siguro ito sa kanilang kumpanya na ang totoo naman ay hindi siya ang nakasira. Hindi po kasi nagkaroon ng tamang investigasyon. Nagtataka na po kami kasi parang pinapahirapan nila kami ng husto. Una po, sabi ng company, promissory note lang po. Tapos ngayon, clearance bago yung papaklearance. Kailangan pa po ba ng SPA para sa taong magpapaklearance? Sana po ay matulungan niyo po kami sa tamang gagawin. Yung pagkakaltas ng sahod, pinagbabawal yan ng batas. May mga instances lang na pwede ka niyang kaltasan. Pero dahil ang ground ng pagkakaltas ng sahod ay may nasira, ay hindi yan ground na hindi illegal deduction yan sa sahod mo. So meaning hindi siya legal, kunyari, halimbawa, itong mic na to, nasira ko, hindi pala siya legal na masa-salary deduct ito? Hindi. Okay. Hindi ko yan. Then yung clearance, dapat ano ba yung ground ng hindi nila pagbibigay ng clearance sa iyo? Kasi kung wala naman, ano ba yung unless kinasuhan kanila na may na-violate kang company policy or rules and regulation, in which case mayroong kang dismissal, valid ground for dismissal, wala talaga kang may issue yung kumpanya na clearance sa'yo. Kasi ang ilalagay sa'yo, certification na dismiss ka from the company, not a clearance. Pero kung wala ka namang violations, yung kumpanya dapat bigyan ka ng clearance. Saka yung SPA siguro, yung sinasabi nilang SPA, baka pag hindi ka kasi makapunta personally, mayroon kang i-authorize na somebody to get the clearance for you, baka yun ang sinasabi na mag-SPA ka. Ano po bang ibig sabihin ng SPA? Special power of attorney. Ayun, Authorizing okay. somebody to get the clearance for you pag hindi ka pwedeng pumunta personally para kunin. Yun. Okay. So yan ang malinaw, hindi po dapat merong grounds para magbigay ng clearance. Ngayon kung wala naman or wala ka naman na violate or hindi ka naman na dismiss, dapat pala talagang ibigay yung clearance na hinihingi ng isang empleyado. And last two questions na po tayo, Attorney Roel.
Magandang gabi po sa 702 DZAS. Yung tatay po ng pinsan ko, yung kanyang tiyuhin, inalis po sa trabaho. 13 taon po siya doon sa kanyang pinagtrabahuhan at ngayon po ay binigyan lang daw siya ng 50,000 pesos. So maaaring ito yung kanyang separation fee, ano. Hindi namin alam kung tamang halaga ba yun kasi ang tagal na po niya sa pinagtrabahuhan niya. Pinapirma daw po siya sa papel na katunayan na na-receive daw niya ang 50,000 pesos. So, last November, inalis siya sa trabaho at binigay naman po ang sahod ng mga araw ng huling pagpasok po niya. Ang tanong po, sana kung may makukuha po ba silang 13-month pay kasi hindi po nagre-reply yung amo niya. Wala naman po kasi kaming alam sa batas kaya sana po matulungan niyo po ako sa kasagutan para po malinawan na rin po kami. Yung ang katanungan mo tungkol sa 13-month pay, ano? Ang batas kasi, pag nakapagtrabaho ka ng at least 1 month sa isang taon, entitled ka na sa 13-month pay. Kwan lang, proportionate doon sa kwan mo. Halimbawa, kung 1 month ka nakapagtrabaho, 1/12 yung matatanggap mong nung 1 month pay mo ang matatanggap mo as 13th month pay. So entitled ka pa rin. Yung kung namang 50,000 na natanggap, baka yung sinasabi mong pinapirmahan sa'yo, baka quit claim. Na sinasabi na yun na lang yung bigay namin sa'yo, hindi ka na pwedeng magdemanda. Normally, hindi ka na pwedeng maghabol. That's yung final pay mo na yan. Ayun, baka ayun yung pinapirmahan sa'yo. Ngayon, as to the amount naman, ay hindi ko masabi kung tama o hindi kasi hindi ko alam yung base pay mo eh. Kung 50,000, yung monthly mo magkano ba? Kasi kung 13 years ka na at medyo kung ang pagkakaalis, ano yung pagkakaalis mo sa trabaho? Voluntary ba din o tinanggal ka? Kasi kung voluntary, yung resignation mo, hindi ka entitled. Baka yan, financial assistance yung 50, magpasalamat ka na dyan. Ano? Pero pag tinanggal ka, separation pay, 1 month for every year of service. Yun yung entitlement mo. Kasi yung term na ginamit itong sender natin, inalis. Kung tinanggal ka, ano ba yan? So, meron separation bang pay. violation? Kaya inalis? Hindi natin masabi. Hindi natin masabi kung yung 50,000. Pero palagay ko, for 13 years, baka maliit yung 50,000. Oo nga po eh. Maliit yung 50. So, pwede kahit may quit claim kang pinirmahan, baka pwede mo pa rin habulin kasi depende rin sa pagkakagawa ng quit claim eh. Mamaya kasi baka hindi mo naintindihan yun o pinapirma lang sa'yo o kaya blanco yung papel, pinapirmahan sa'yo, tinaypan na lang ng contents. May mga ganun eh. So, depende sa circumstances at saka kung ano yung nilalaman ng pinapirmahan sa'yo. So, dapat maging malinaw din yun, no? Yes. Sa ganong aspeto dito sa ating concern na pinadala sa atin. And next question po natin, attorney. Magandang gabi po sa inyo, Heartline. Ano po ba ang proseso sa pag-file ng complaint sa accountant o treasurer ng isang LGU? Dahil nag-hold sila ng salary ng kanilang katrabaho without any explanation or in writing. Hindi nila pinasweldo yung katrabaho niya. So, pagdating sa ganitong sitwasyon, LGU po ito. So, meaning government. Attorney. So, ano po kaya ang pwede nilang maging legal action? Mayroon kasing batas naman dyan, yung investigation ng government employees or officials. Mayroong administrative case at mayroong may mechanism dyan sa opisina nyo na pwede kang magdulog ng kasong administratibo laban dito sa accountant na ito kung may na-violate silang batas o kaya may abuse na committed sa inyo. So, you can file an administrative case doon siguro sa kung sa munisipyo, baka sa Office of the Mayor, baka pwede kayong magsampa ng kaukulang administrative case against this
persons. Ano. At hindi rin na tama, attorney, no, na i-hold ang kanilang sweldo na wala man Yes. lang dahilan. Correct, Oo. correct. Walang reason or bakit na-delay, bakit naka-hold. Yes. Unless siguro, attorney, merong violation na naman. Oo, na nagawa ang isang empleyado. Kasi Oo. sinasabi niya na wala daw kadahilanan, walang Mm. process. Oo. Oo. You can file administrative cases for yun yung non-payment of the salary, suspension of the salary. Ayan. And siguro, attorney, sa ating pag-wrap up sa ating pinag-uusapan, na kita natin, nalaman natin yung mga iba't ibang legal concerns ng ating mga kaagapay pagdating sa workplace. Andyan yung merong bullying, merong sexual harassment, at yung pinakalumitaw dito, yung kanilang mga concerns about sa pagpapasweldo. So, attorney, ano na lang po ang mensahe nyo sa ating mga kaagapay? Ano ba yung mga kailangan nilang tandaan when it comes sa kanilang workplace kung sila ay nakakaranas ng sabihin nating mga hindi magagandang bagay? Ano ba yung mga dapat nilang gawing legal action? Saan sila pwedeng dumulog? Pag mga ganyan sitwasyon, huwag kayong matatakot na mag-complain. Kaya ginawa itong mga batas na to para sa protection ng mga, especially ng mga kababaihan. So otherwise, kung hindi natin i-avail yung grievance mechanism nito, yung mga na to protect our rights and interests, para kepat nagpasa ng mga batas na ganito. So intended para sa atin yan. Huwag po tayo matatakot. Ano? May, kung sa kumpanya na yun po, siguro ikwan nyo na mag-create ng grievance committee to hear specific cases like this. Ano? Para mas madaling mabigyan pansin yung mga complaints natin sa workplaces. Sa barangay kasi meron na mga ginagawa. So ang kwan kasi kadalasan sa streets, yan yung nakukomit. Kasi ito yung street-based sexual harassment act ito Public public places. Ano. Saka sa workplaces. Yes. So dapat may mga institutions na created to address these kinds of concerns dito sa mga establishments na to. Na siyang makapag-create naman ng safe environment Yes. sa ating mga empleyado. How about naman, attorney, sa mga may concern sa kanilang mga sweldo, katulad ng mga nabasa natin kanina na merong ilan dyan, merong pananakot, merong pag-hold ng kanilang mga benefits at sweldo. Meron pa tayong may mga officer of the day na tinatawag sa DOLE. Pwede kayong dumulog. Ilapit nyo sa kanila without filing naman yung sa NLRC case. Medyo tedious din kasi yung process doon. Doon pa lang sa DOLE, entertain na kayo dyan sa mga complaints nyo. So, huwag kayong dumulog sa kanila kasi nandyan sila para sa atin. At kung alam naman natin na nasa tama tayo, no? So wag po tayong mangingimi. Wag po natin pagsawalang bahala dahil itong mga bagay nito ay karapatan din natin bilang empleyado at ganoon din sa ating mga employers. So Attorney Ruel, maraming salamat po sa inyong availability at sa inyong willingness na matulungan ang ating mga kaagapay sa pagsagot po ng kanilang mga legal questions. And para po sa mga taga-pakinig po natin, taga-subaybay na interesado po na magdulog sa inyo ng kanilang mga legal concerns, ano po ba ang inyong contact details para po malapitan din po nila kay Attorney Ruel? Iiwanan ko po sa inyo Ayan. yung contact details. Okay, ko sige. po. So, pakiabangan po sa ating comment section. Ilalagay po natin dyan ang ating ang contact details ni Attorney Ruel Galandine. So, maraming salamat again, Attorney, for giving us your availability and your time sa pagtulong sa ating mga kaagapay. And bago po tayo magtapos, kaagapay, ngayong nga pong taon ay 7 dekada at 5 taon nang sumasahing papawid ang FEBC Philippines. At through the years, ang hatid po ng 702 DZAS ay mga impormasyon, inspirasyon at instructions na ang laman ay ang mensahe ng pag-asa mula kay Kristo. At mga kaagapay,
mahalagang elemento po ng ating pag-broadcast o pagsasaimpapawid ay ang ating transmitter. At ngayon nga po ay 25 years na pong nag-ooperate itong ating transmitter, na siyang dahilan kung bakit nakakaranas po ng technical problems at lumiliit po ang reach po natin. At kinakailangan na po itong mapalitan upang mas lumawak pa po ang ating maabot, na upang mabigyan po natin ng mga tamang impormasyon at mabuting balita ni Kristo. Kaya kaagapay, samahan niyo po kami. Suportahan po natin ang transmitter project ng inyong 702 DZAS, at malaking bahagi po nito ay ang inyong financial support. So ipaalam lang po na ang inyong donasyon ay para sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pag-iwan po sa amin ng mensahe sa aming FB page, or maaari rin po kayong makipag-ugnayan, mag-text o tumawag sa numerong 0916-296-6620. 0916-296-6620. We believe that transmitting signal, transforming lives. At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaagapay dito sa ating broadcast, kina Angelica Calayag, kay JP Lagtapon, at sa ating mga production technicians, sa ating mga broadcast engineers, at ang ating mga kasamahan dyan sa Bocaue Transmitter site. Muli, ako po si Arwel Mendoza para sa Heartline Tuesday Legal Edition. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.